Devant na 50 inches. Ang problema nito, power on natin. Yan, nag-on na siya. So ang issue niyan ay ganito. Lalabas yung yan, magbo-blue screen, tapos guwit-guwit na ganyan siya. Yung ganyan yung buong screen niya. Yan. Tapos may iwan dyan yung kulay white na yan. Yan o. Pero mayroon doon sa baba o. Yan. Tapos may time yan na white lang talaga ang lumalabas. Moving white. Yan. Tingnan natin pag tumatagal. So, pero ganyan ang display niya. Mayroon lang doon na manipis sa pinaka taas niya. So ito yung taas, ito yung baba. Yan. Ito yung model. Yan, Devant na 50 inches. Tapos ito yung power supply. Ito naman yung mainboard. At mayroon siyang T-con. So ganito yung T-con niya. At ang gagawin natin dito ay try natin ito i-modify yung clock signal niya or yung swapping voltage niya. So pwedeng nasa clock ang issue, pwede ring nasa swapping ang issue. So try muna natin ang swapping voltage. Okay? So, kagaya nito, napapansin natin na yung swapping voltage natin dito or swapping voltage circuit natin dito ay nagalaw na yung LC1 saka LC2. Yan. Kasi nga na-try na natin ito kung gagana ba siya o hindi. Okay. So bali ito. So yung unit na ito, na-try ko na siya i-repair kanina. Naka-upload na rin ito doon sa ating kabilang channel. So binalik ko na lang siya ulit para makuna natin siya ng full video para naman sa ating YouTube. Yan. So ito yung ating clock signal. Tapos ito naman yung swapping voltage natin, LC1 or LC2. So makikita nyo dyan yung LC1, LC2 natin ay nagalaw na yung resistor. So gagawin natin dito, i-modify lang natin yung LC1 saka yung LC2 nya. Babaguhin natin yung supply nun. Gagamit tayo ng boost converter para ma-fix natin yung supply ng LC1 saka LC2 at titingnan natin kung magno-normal ba yung display nito. So ito, lalagyan natin ng supply yung kanyang VGH. Ang LC2. Tapos ng BGL ang LC1, left and right.
kabilaan din yan. Okay, so maglalagay tayo ng relay kasi maliit yung switching IC ng ating LVDS or ng ating BCC. Pag maliit yung switching IC ng BCC natin sa T-Con, hindi natin to pwede isabay sa supply ng ating panel. Kailangan gumamit tayo ng relay. Pero yung supply ng relay natin ay manggagaling din sa ating supply sa T-Con or BCC nya. Pero yung pinaka 12 na supply ng ating boost converter ay manggagaling talaga sa pinaka main na supply natin para hindi naman iinit yung switching IC natin para sa BCC ng T-Con natin. Yan. So bali natapos na natin siya, naglagay tayo ng relay para sumabay yung supply ng ating boost converter sa ating panel. Yan. So 12 volt supply out natin, BGL saka BGH. Papasok yan dito sa ating LC1, LC2. So may nakalagay dito LC2 saka itong isa LC1 saka yung sa dulo ay ST. So ito yung ST natin, LC1, LC2. So yung LC2 natin left and right ay supply nya BGH. LC1 natin left and right, supply natin ay BGL. Yan. Okay, so tingnan natin yung display ngayon kung nagnormal, kung umayos ba yung display nya. Ayan, so ganyan yung display nya. Okay. So yung mga ganitong trouble, pwedeng tumagal, pwede ring hindi. Depende na lang sa magiging problema ng ating glass. Paswertihan kumbaga. Ang ganitong repair ay minsan gumagana, minsan naman hindi. So obserbahan natin to, tingnan natin siya bukas kung normal pa rin siya. Minsan kasi yung mga ganitong issue, pag unang bukas may problema, pag medyo uminit na, normal na. So titingnan natin siya bukas ng umaga kung normal o hindi. Pero sa ngayon ay normal na siya. Normal. Okay?